Sabi nila, may mga bagay na hindi mo dapat basta-basta hinahawakan, lalo na kung hindi mo alam kung kanino galing. Minsan, kahit simpleng hibla ng buhok, maaaring maging sumpa na babago sa buong buhay mo. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok Banahaw, doon nakatira si Arnel, isang payat at tahimik na binatilyo na tila palaging may iniindang lungkot. 14 na taong gulang siya, pero ramdam mong mabigat na ang mga mata niya, parang mas matanda pa sa edad niya. Lumoki siyang walang ama at maagang namatay ang ina dahil sa matinding sakit. Simula noon, ang lola niya na si Aling Marta na lang ang nagpalaki sa kanya. Ngunit kahit mabait si lola, mahirap pa rin ang buhay nila. Araw-araw, maaga siyang gumigising para tumulong sa pag-aani ng gulay at pagbebenta nito sa bayan. Madalas ay tinutukso siya ng ibang kabataan, tinatawag na pulubi o batang walang kinabukasan. Wala siyang masyadong kaibigan maliban kay Lando, isang makulit at palatawang kasing edad niya. Kahit mahirap din ay marunong maghanap ng dahilan para ngumiti. Isang hapon, matapos ang class, nagyaya si Lando na maglakad-lakad papunta sa masukal na bahagi ng gubat. Sabi ng tatay ko, may shortcut papuntang sapa doon. Malinis daw ang tubig at marami tayong mahuhuling isda. Bulong ni Lando na parang may sikreto silang dalawa. Ayaw sanang sumama ni Arnel. Narinig na niya ang mga kwento na matatanda tungkol sa gubat na iyon. Pero dahil ayaw niyang isipin ni Lando na duwag siya, sumama na rin siya. Habang papasok sila sa makapal na damuhan, ramdam ni Arnel ang kakaibang lamig ng hangin, kahit tirik pa ang araw. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng dahon, tanging tunog lang ng kanilang mga yapak sa tuyong lupa ang maririnig. Pering Arnel, tingnan mo to, sigaw ni Lando habang may tinuturo sa may ugat ng isang malaking puno. Lumapit si Arnel at nakita niya ang isang kumpol na mahabang buhok, kulay pilak na tila kumikislap kahit sa anino. Parang hibla ng kabayo, pero mas manipis at mas makintab. Buhok ng kabayo siguro, sabi ni Lando habang hinihila ang isa. Pero nang hawakan ni Arnel, ramdam niya ang kakaibang init nito. Para bang buhay ang hibla, kumikirot sa palad niya at parang ayaw bumitaw. Napasinghap siya at agad na iniwan sa lupa. Tara nang nga, baka may-ari niyan, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero si Lando, ngumisi lang at inilagay ang isang piraso sa bulsa niya. Alam mo, minsan maswerte ang ganito. Baka magdala ng suwerte sa pagsusugal. Biro pa niya. Habang pauwi, hindi na naalis sa isip ni Arnel ang hibla ng buhok. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanila mula sa mga puno. Minsan, naririnig niya ang mahihinang yabag sa may likuran, pero tuwing lilingon siya, wala naman siyang makikita. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa banig, naririnig niya ang kakaibang tunog sa labas ng kanilang kubo. Hindi iyon parang yapak ng tao, mas mabigat, mas mabagal, at tila may kalansing ng bakal sa bawat hakbang. Pumikit siya ng mariin at pilit na tinulugan ang kaba. Kinabukasan, pinuntahan niya si Lando para maglaro. Pero agad niyang napansin ang kaibigan, maputla, pawis na pawis at parang walang tulog. Hindi ako nakatulog kagabi, bulong ni Lando. Parang may humahabol sa akin sa panaginip, isang malaking nilalang na may ulo ng kabayo at mata na kulay apoy. Napalunok si Arnel. Hindi na niya nabanggit na may narinig din siyang kakaiba kagabi. Lumipas ang mga araw, mas lalo lang naging kakaiba ang ikinikilos ni Lando. Minsan, nakikita siya ni Arnel na nakatitig lang sa kawalan, nakangiti ng hindi normal. Minsan naman, bigla siyang mawawala at magbabalik na parang pagod na pagod. At tuwing tatanungin ni Arnel kung anong ginagawa niya, laging sagot ni Lando nakikipaglaro ako sa bagong kaibigan ko. Isang gabi, nagising si Arnel sa kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng dingding at halos mabitawan niya ang hininga niya sa nakita. Si Lando nakatayo sa gitna ng bakuran, walang sapatos, nakangiti at sa harap niya, isang nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo.
Ang katawan nito ay matangkad at matipuno, balot ng itim na balahibo, at ang ulo ay tulad ng kabayo na may mahabang pilak na buhok na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang apoy, at bawat hininga ay naglalabas ng usok. Ngunit ang pinakanakakatakot ay nang mapansin ni Arnel na hawak na nilalang ang buhok na nakita nila noon sa gubat, at unti-unti nitong inilalagay sa liig ni Lando, parang tali. Bago pa siya makasigaw, tumingin ang nilalang diretso sa direksyon niya. Hindi siya sigurado kung nakita siya nito, pero ramdam niya ang malamig na haplos sa batok niya, para bang may humahaplos gamit ang mahabang buhok. At doon niya naisip, baka hindi lang si Lando ang gusto ng nilalang na iyon. Magdamag halos hindi nakatulog si Arnel. Bawat muling pagdilet niya, iniisip niya ang mga mata ng nilalang kagabi, mga matang nagliliyab sa dilim, at ang buhok nitong parang pilak na ahas na gumagapang sa hangin. Kinaumagahan, habang nag-aayos siya ng mga gulay para ibenta sa bayan, napansin niya ang kakaibang kilos ni Lola Marta. Tahimik ito, at paminsan-minsan ay tumitingin sa kanya na para bang may gustong sabihin pero nag-aalangan. Nang tinanong niya kung may problema, isang mahabang buntong hininga lang ang isinagot na matanda. Arnel, mahina nitong sabi, may mga bagay na sana'y hindi mo na makita habang buhay ka. Pero minsan, kahit iwasan mo, kusa ka nitong hinahanap. Hindi na niya nakuha ang ibig sabihin ng lola niya dahil dumating ang suki nilang bumibili ng gulay. Pero sa puso niya, ramdam niyang konektado iyon sa nilalang na nakita niya kagabi. Pagdating sa bayan, hindi pa rin siya mapakali. Nakita niya si Lando sa may kanto, kausap ang ilang kabataan na parang nahipnotismo sa mga tawa nito. Ngunit na magtama ang mga mata nila, iba ang pakiramdam ni Arnel, parang may ibang tao na nakatingin sa kanya mula sa loob ng katawan ng kaibigan niya. "Wey, Arnel," tawag ni Lando. "Mamayang gabi, sumama ka ulit sa akin. Ipapakilala ko sa iyo yung kaibigan ko." Napatigagaw si Arnel. Hindi siya makasagot, kaya nagkunwari na lang siyang may lakad at umalis. Pero sa bawat hakbang niya palayo, mas nararamdaman niyang sinusundan siya ng malamig na tingin. Kinahapunan, habang nag-iigib siya ng tubig sa poso, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Mahaba ang buhok nito, magulo ang balbas, at may daladalang supot na puno ng mga tuyong dahon at ugat. "Ikaw ba si Arnel, apo ni Marta?" Tanong na matanda, na may kakaibang lalim ang boses. "Opo, sino po kayo?" Tanong niya, bahagyang kinakabahan. "Hindi mahalaga ang pangalan ko," sagot nito. "Pero mahalagang malaman mo, ang buhok na nakita mo sa gubat ay hindi basta buhok. Buhok iyon ng tikbalang, isang nilalang na hindi mo dapat pinakikialaman. At kung isa ka sa nakahawak noon, tiyak na nakamarka ka na." Nanlamig si Arnel. "Anong ibig niyo pong sabihin? Nakamarka?" May mga nilalang na kumukuha ng tao para gawing alale o alipin sa mundo nila. At kapag natali ka sa buhok ng tikbalang, wala ka nang ligtas. Pero may paraan para labanan ito, kung handa ka. Bago pa siya makasagot, inilabas na matanda ang isang maliit na sisidlang gawa sa kabibi, may nakaukit na lumang simbolo. Mutya ng lowa, paliwanag nito. Proteksyon laban sa mga espiritu ng kagubatan. Pero hindi ito basta-basta ibinibigay. Inapasa lang ito sa taong may dugo ng bantay kalikasan. Naguguluhan si Arnel. "Bantay kalikasan? Ano po yun?" Tumitig ang matanda sa kanya. Seryoso ang mukha. "Hindi ba't hindi mo kilala ang ama mo?" Napasinghap siya. Bata pa lang si Arnel. Wala na ang tatay niya. Ang alam lang niya, iniwan daw sila bago siya ipanganak. Pero hindi pala iyon ang buong katotohanan. Ang ama mo, patuloy na matanda, ay isa sa huling bantay kalikasan sa bundok na ito. Mga mandirigmang isinilang para protektahan ang hangganan ng mundo ng tao at mundo ng mga engkanto. Pero bago ka pa man lumoki, tinarget na siya ng mga nilalang na kagaya ng tikbalang at pinatay. Nanginginig ang kamay ni Arnel. Bakit ngayon lang po ako sinabihan nito? Dahil pinili ng lola mo na ilayo ka sa gulo. Pero ngayong nakamarka ka na, wala nang ligtas na lugar. Bago umalis,
Iniwan na matanda ang mutya sa kamay ni Arnel. Kapag dumidilim at naririnig mo na ang yabag ng kabayo, hawakan mo ito ng mahigpit. Pero tandaan mo, proteksyon lang ito, hindi panlaban. Kung gusto mong mabawi ang kaibigan mo, kakailanganin mong matutong lumaban. Kinagabihan, halos mabasag ang dibdib ni Arnel sa kaba. Habang nakahiga sa banig, iniisip niya ang lahat ng sinabi ng matanda. Totoo kaya iyon? Bantay kalikasan? Tikbalang? O baka isa lang itong bangungot na matagal nang bumabalot sa isip niya? Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, narinig niya muli ang kalansing ng bakal at mabibigat na yabag sa labas. Himigpit ang hawak niya sa mutya. Sa liwanag ng buwan na pumapasok sa siwang ng dingding, nakita niyang dumaan ang isang anino, matangkad, mahaba ang buhok, at may buntot na parang letigo. Mula sa dilim, may narinig siyang tinig, hindi boses ng tao. Malalim, pause, at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sumama ka sa amin, Arnel, nandito na ang kaibigan mo. Kinilabutan siya, pero pilit niyang pinanatili ang mutya sa dibdib. Sa gilid ng bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya si Lando. Nakatayo ito roon, walang emosyon ang mukha, at may pilak na hibla ng buhok na nakapulupot sa liig niya, parang tali. Sa tabi niya, ang tikbalang nakatingin diretso kay Arnel. Bago pa siya makapagsalita, kumislap ang mutya sa kamay niya at tila naglabas na malamig na hangin na nagtulak sa nilalang palayo. Sandali lang iyon, pero sapat para umurong ang tikbalang kasama si Lando papunta sa dilim ng gubat. Naiwan si Arnel, nanginginig, habol ang hininga. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi na siya pwedeng magbulag-bulagan. Kailangan niyang hanapin ang paraan para labanan ang sumpa at iligtas si Lando. Pero paano? Wala siyang alam sa mundo ng mga nilalang. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagpunta siya sa lugar kung saan niya huling nakita ang matandang lalaki. Pagdating niya, parang wala ng bakas nito. Pero sa lupa, may nakabaong maliit na supot na may lamang tuyong dahon at isang piraso ng pergamino na may nakasulat sa lumang Tagalog. Kung nais mong mabawi ang kinuha ng kagubatan, maglakbay ka sa ilalim ng 3 buwan. Hanapin ang diwatang tagabante sa loa. Siya lamang ang makapaghahanda sa iyo. Habang binabasa niya ito, biglang may malamig na simoy ng hangin mula sa gubat. Sa dulo ng landes, para bang may liwanag na kumikislap, tila isang anyong babae na kumakaway sa kanya, bago tuluyang maglaho. Hindi niya alam kung iyon na ang diwata o isa pang patibong ng kaaway. Pero sa puso niya, unti-unti nang nabubuo ang desisyon. Kailangan niyang sumabak kahit wala pa siyang tiwala sa sarili. Dahil kung hindi, baka tuluyan nang mawala si Lando sa mundo ng tao. At sa pagbalik niya sa kubo, hindi na niya napansin ang manipis na hibla ng pilak na buhok na nakadikit sa kanyang balikat, dahan-dahan itong gumagapang pababa. Magdamag na muling hindi nakatulog si Arnel. Kahit nakapikit siya, patuloy na bumabalik sa isip niya ang tanong na matagal na niyang kinikimkim. Kung totoo ang sinabi ng matanda, bakit siya iniwan ng ama niya? At kung isang nga itong bante kalikasan, bakit hindi siya ipinaglaban? Bakit pinabayaan silang mag-ina? Nasa isip niya ang mga tanong na iyon habang nagbabanlo sa poso kinaumagahan. Pilit niyang tinatanggal sa isip ang bigat na dala ng nakaraan, pero parang mas lalo lang siyang dinudurog. Gusto niyang magalit sa ama niya, pero sa kabilang banda, nararamdaman niyang siya na lang ang natitirang makakapagpatuloy ng laban na hindi nito natapos. Pag-uwi niya sa kubo, tahimik lang si Lola Marta. Nakasalampak ito sa bangko, hawak-hawak ang rosaryo at parang hindi mapakali. Nang mapansin siya, tumingin lang ito saglit, pero walang sinabi. Iyon ang isa sa pinakamahirap para kay Arnel, ang hindi nila pag-uusap tungkol sa mga bagay na totoong mahalaga. Kung alam mo lang, bulong ng lola niya, mahina, halos hindi marinig. Pero bago pa siya makapagtanong, biglang humuni ang aso sa labas, mahaba at mababa ang tono, na para bang may kaaway sa dilim. Paglabas niya, nakita niya ang aso nilang si Itim na nakatingala sa gilid ng gubat, mabalahibo ang batok, at kumikirot ang buntot.
Sinundan niya ang tingin nito at doon niya nakita isang anino, mas mataas kaysa sa karaniwang tao, gumagalaw ng mabagal sa pagitan ng mga puno. Kinilabutan si Arnel. Sa gilid ng kanyang paningin, para may kumikislap na pilak na hibla na unti-unting nawawala sa hangin. Sinubukan niyang huwag magpakita ng takot, pero hindi niya maiwasang maramdaman ang malamig na hangin na tila may kasamang boses na dumadaan sa kanyang tenga. Hindi ka makakatakas. Bumalik siya sa loob, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam niyang hindi lang iyon guni-guni. At kung anuman iyon, hindi lang si Lando ang gusto nitong makuha. Kinagabihan, habang nakahiga, bumalik sa alaala niya ang gabing iniwan sila ng ama niya. O mas tamang sabihin, ang gabing huling nakita siya ng ina niya. Sabi ng lola niya noon, may kailangang gawin ang tatay mo at baka matagal siyang bumalik. Pero sa puso ni Arnel, alam niyang hindi na ito babalik. At ngayong alam na niya ang totoo, mas lalong sumakit ang katotohanan iyon. Pero kasabay ng sakit, unti-unting sumisibo sa kanya ang galit. Galit na baka iyon ang maging sandeta niya laban sa mga nilalang na nanghihimasok sa buhay nila. Kinabukasan, sinubukan niyang hanapin ulit ang matandang nagbigay ng mutya. Sinuyod niya ang paligid ng bayan, peti na ang mga gilid ng gubat, pero wala siyang makita. Sa halip, isang matandang babae na may daladalang mga halamang gamot ang lumapit sa kanya. Kung ang hinahanap mo ay sagot, nasa lawa ang simula, sabi nito. Saka iniabot sa kanya ang isang dahon na may nakaukit na simbolo. Hindi pa siya nakakatanong kung sino ito. Bigla na lang naglaho ang matanda. Para bang nilamon ng hangin. Naiwan si Arnel na hawak ang dahon at naramdaman niyang unti-unti itong umiinit sa kanyang palad hanggang sa halos mapaso siya at mahulog ito sa lupa. Pagbagsak ng dahon, bigla may lumabas na manipis na usok na hugis babae. Hindi malinaw ang anyo, pero ramdam niya ang malamig at mabigat na presensya nito. Arnel, tawag nito, mahina pero malinaw. Kung hindi ka kikilos ngayon, lulubog sa dilim ang lahat ng mahal mo. Bago pa siya makasagot, biglang lumakas ang hangin. Mula sa gilid ng gubat, may maririnig na mga yabag, hindi lang isa, kundi marami, mabilis at sabay-sabay. Agad siyang tumakbo pabalik sa kubo, pero bago siya makarating, may humarang sa kanya, tatlong nilalang na hindi niya alam kung tao o hayop. Baluktot ang mga katawan, mahahaba ang braso, at ang mga mata ay parang butas na walang laman. Napalunok siya at hinawakan ang mutya sa dibdib. Agad itong nagbigay ng liwanag na parang apoy, at napaetras ang mga nilalang. Pero hindi sila tuluyang nawala, parang nakikiramdam lang sila sa dilim. Pagpasok niya sa kubo, agad siyang hinarap ni Lola Marta. Anong nangyari sa iyo? Halos sigaw nito. Nanginginig pa ang kamay niya habang ikinukwento ang nakita. Sa halip na magulat, napayuko lang si Lola. Dapat pala noon pa kita sinabihan. Doon niya nalaman ang isang lihim na matagal nang tinatago ng pamilya niya. Noon pa pala, bago pa siya ipanganak, nakatali na ang dugo nila sa kasunduan ng Bantay Kalikasan. At nang mamatay ang kanyang ama, inakala nilang ligtas na siya dahil bata pa at wala pang alam sa mundo ng mga engkanto. Pero ngayong tinamaan siya ng marka ng tigbalang, kusang bumalik ang koneksyon na iyon. Arnel, sabi ni Lola Marta, mahigpit ang hawak sa balikat niya. Maaari kang magdesisyon na tumakbo at kalimutan ito. Pero tandaan mo, hindi titigil ang mga nilalang na iyon hanggang makuha kanila. At kapag nangyari iyon, wala nang makakabalik sa iyo. Tahimik lang siya. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanggi ang lahat at bumalik sa simpleng buhay na may gulay at maliit na kubo. Pero tuwing naiisip niya si Lando, ang kaibigan niyang unti-unting nawawala sa sarili, alam niyang hindi siya pwedeng tumalikod. Kinabukasan, maaga siyang naglakad patungo sa direksyon ng lowa, dala ang mutya at ang dahon na may simbolo. Habang papalapit siya, napapansin niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Wala ni isang ibon o insekto. Tanging marahan at malalim na hampas ng hangin sa tubig ang naririnig niya. Sa gilid ng lowa, may nakita siyang isang babae, hindi tao,
pero hindi rin hayop. Mahaba ang buhok nitong parang ginto na sumasayaw sa hangin, at ang balat ay kumikislap na parang perlas. Tumingin ito kay Arnel, at para bang alam na agad ang dahilan ng pagdating niya. Alam ko kung ano ang gusto mong iligtas. Wika ng diwata, mababa at malinaw ang boses. Pero bago mo siya mabawi, kailangan mong matutong harapin ang dilim sa puso mo. Hindi lang mga nilalang ang kalaban mo, kundi ang takot at galit na kinikimkim mo sa nakaraan. Hindi nakasagot si Arnel. Akiramdam niya ay binabasa ng diwata ang kaluluwa niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, inamin niya sa sarili na hindi lang siya natatakot sa tikbalang, kundi natatakot din siyang maging kagaya ng ama niya. Isang mandirigmang nawala at iniwan ang lahat. Bukas, magsisimula tayo, sabi ng diwata. Pero tandaan, hindi lahat na makikita mo ay kalaban, at hindi lahat ng kakampi ay mapagkakatiwalaan. Sa mga salitang iyon, napatingin si Arnel sa gilid ng lowa, at doon, sa lilim ng mga puno, nakita niya ang anyo ni Lando. Nakatayo, walang imik at nakatingin lang sa kanya. At bago siya makalapit, naglaho ito sa hangin, iniwan si Arnel na hindi sigurado kung iyon ba ay paalala o babala. Kinabukasan, tila mas malamig ang hangin sa paligid ng lowa. Kahit tirik ang araw, parang may aninong nakabalot sa mga puno. Tahimik lang si Arnel habang nakatayo sa gilid ng tubig, hawak ang mutya at pilit pinapatatag ang loob. Sa loob-loob niya, gusto niya magtanong sa diwata kung ligtas pa ba si Lando, pero natatakot siya sa sagot. Hindi ka makakalaban kung ang puso mo ay puno ng takot. Wika ng diwatang tagabante, na ngayon ay nakaupo sa ibabaw ng isang malaking bato. Pero hindi ko rin sinasabing kalimutan mo ang takot. Gamitin mo ito, gawing apoy para magpatuloy ka. Sumunod siya sa mga utos ng diwata, paghinga ng malalim, pagtutok ng isip, at paghawak ng mutya hanggang maramdaman ang tibok nito, na parang puso ring nabubuhay. Pero sa bawat sandaling ipinikit niya ang mga meta, mukha ni Lando ang lumilitaw, maputla, malamig, at tila may mga matang hindi na kanya. Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang mga kakaibang nangyayari sa baryo. May mga manok na natagpuang patay sa umaga, tuyo ang dugo at walang bakas ng sugat. May mga bata na nagsasabing nakakita sila ng malaking nilalang na may meta ng apoy sa gilid ng gubat. At gabi-gabi, naririnig ni Arnel ang kalansing ng bakal at mabibigat na yabag na papalapit sa kubo nila. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa labas, dumating si Lola Marta, dala ang isang lumang tabak na nakabalot sa tela. Ito ay pag-aari ng ama mo, sabi nito, mahigpit ang tingin. Hindi ito basta espada, ito ay pinanday ng mga diwata at bininyagan sa apoy ng mga engkanto. Pero tandaan mo, hindi ito sapat kung mahina ang loob mo. Kinuha ni Arnel ang tabak. Mabigat ito pero may kakaibang init na parang kinikilala siya. Inilit niya magpasalamat, pero hindi na siya makatingin sa lola niya. Sa dami ng lihim na tinago nito, nahihirapan siyang magtiwala ng buo. Kinabukasan, nagpunta siya sa lowa para sa pagsasanay. Inaghalo ng diwata ang mga ugat, baeto, at tubig para lumikha ng mga ilusyon ng kalaban. Sa simula, puro anino lang na gumagalaw sa paligid. Pero habang tumatagal, lumilitaw na ang mga hugis, mahahabang katawan, baluktot na kamay, at mga matang pula. Hindi mo sila matatalo kung titignan mo lang sila bilang halimaw. Paliwanag ng diwata. Tingnan mo ang galaw, ang hangin, ang tunog. Unahan mo sila sa bawat hakbang. Ginawa ni Arnel ang lahat para sumunod. Pero sa bawat pagtatama ng kanyang tabak sa mga ilusyon, nakiramdam niya ay lumalakas ang tibok ng kanyang takot. Lalo na kapag naririnig niya ang tinig ng tikbalang sa kanyang isipan. Huwag ka nang lumaban, sumama ka na lang sa amin. Pagbalik niya sa baryo, doon niya nakitang muli si Lando, pero hindi bilang kaibigan. Nakatayo ito sa gitna ng daan, nakatitig lang sa kanya, walang emosyon. May pilak na hibla ng buhok na nakapulupot pa rin sa lig nito. Lando, tawag niya pero walang sagot. Tila baga ang mata nito ay malalim na balon at sa ilalim nito may ibang presensya na nakasilip. Hindi mo siya mababawi.
bulong na tinig ng tikbalang mula sa katawan ni Lando. Pero kung susuko kang ngayon, ililigtas ko ang lola mo. Arang tinamaan si Arnel na malamig na hangin sa dibdib. Gusto niyang sumugod, gusto niyang yakapin ang kaibigan niya at pilitin itong bumalik. Pero bago pa siya makalapit, umatras si Lando at naglaho sa dilim. Iniwan siyang nakapako sa lugar. Mula noon, halos gabi-gabi, may mga aninong gumagala sa paligid ng kubo. Minsan, may kumakalusko sa bubong. Minsan, may kalmot sa dingding na hindi niya may paliwanag. At isang gabi, nagising siya sa tunog ng pinto na bumukas mag-isa. Sa dilim ng labas, may dalawang mata na nakatingin sa kanya, hindi pula, kundi malamig na pilak, daya ng buhok ng tikbalang. Agad niyang hinawakan ang mutya at ang tabak, pero wala na ang mga mata nang kumurap siya. Naiwan siyang pawis na pawis, hawak-hawak ang sandeta, hindi na muling nakatulog. Lumipas pa ang ilang araw, mas lalo siyang napapaisip kung kaya ba niya ito. Kahit may pagsasanay, ramdam niya ang mabigat na anino ng takot sa puso niya. At kahit tinutulungan siya ng diwata, hindi nito kayang alisin ang sugat ng nakaraan, ang pakiramdam na iniwan at pinabayaan. Isang umaga, kinausap siya ng diwata. May dalawang uri na mandirigma, sabi nito. Yung lumalaban para sa katapangan, at yung lumalaban dahil may mahal silang gustong protektahan. Hanapin mo kung aling ka sa dalawa. Bago pa mahuli ang lahat, hindi siya agad nakasagot. Pero alam niya, sa kabila ng lahat, si Lando ang dahilan kung bakit hindi pa siya sumusuko. At marahil, iyon din ang kahinaan niya. Nang gabing iyon, habang nagbabantay siya, biglang bumigat ang hangin. May mababang ugong mula sa gubat, kasabay ng panginginig ng lupa. Mula sa dilim, lumitaw ang mga anino, higit pa sa deity. 5, 10, hindi na niya mabilang. Gumagalaw sila ng sabay, mabagal pero tiyak, parang alam nilang hindi pa siya handa. Hawak ang mutya at tabak, umatras si Arnel papasok sa kubo. Sumunod ang mga anino hanggang sa bakuran, pero hindi sila makapasok. Arab bang may hindi nakikitang hangganan na humaharang sa kanila. Ngunit bago sila tuluyang nawala, may isang aninong mas malaki at mas mabigat kaysa sa iba. Tumingin ito sa kanya at doon niya nakita ang pulang apoy sa meta at ang pilak na buhok na humahampas sa hangin. Tinig ng tikbalang, mababa at mabigat, malapit na, Arnel, at kapag dumating ang oras, walang makakapigil sa akin. At tulad ng deity, naglaho ito sa dilim, iniwan si Arnel na humihingal, nanginginig, at alam na hindi na siya pwedeng maghintay pa. Sa puso niya, ramdam niyang ang susunod na gabi, maaaring magsimula na ang lahat. Magdamag muling hindi nakatulog si Arnel. Nakatingin lang siya sa kisem ng kubo, pinakikinggan ang mahinang tunog ng hangin sa labas. Sa bawat kaluskos, sa bawat aninong dumadaan sa liwanag ng buwan, ramdam niya ang bigat ng paparating. Hindi na ito tulad ng mga nakaraang gabi, may kakaibang sigla ang hangin, parang humihinga ang dilim. Nang mag-umaga, nagpunta siya agad sa lowa para humingi ng payo sa diwata. Ngunit sa halip na makita ang karaniwang kalmadong paligid, sinalubong siya ng magulong tubig at makapal na ulap na parang usok. Sa gitna, lumitaw ang diwatang tagabante, ngunit ngayon ay halatang may pag-aalala sa mukha. Arnel, wika nito, mabigat ang boses, may hindi ko sinabi sa iyo. Nanlamig siya. Ano po yon? Tumingin ang diwata diretso sa kanya, tila sinusukat ang kanyang lakas ng loob. Ang tatay mo, hindi siya basta pinatay ng mga nilalang. Kusa siyang sumama sa kanila. Harang binuhusan ng malamig na tubig si Arnel. Hindi imposibleng totoo, yan. Ginawa niya iyon para iligtas kayo ng nanay mo. Paliwanag ng diwata. May kasunduan, isang buhay kapalit ng kapayapaan. Pero hindi iyon tumagal, dahil pinili niyang manatili sa mundo ng mga nilalang at ngayon, siya ang isa sa mga pinakamalakas na tagapagsilbi ng tikbalang. Natigilan si Arnel. Sa isip niya, malinaw ang mukha ng ama na matagal niyang hinanap sa alaala. Ngayon, parang nabahiran ito ng anino. Kung totoo, yan, ibig sabihin, kalabang ko na rin siya.
Hindi ko alam kung may natitirang kabutihan sa kanya, sagot ng diwata. Pero isa lang ang sigurado, kapag dumating ang oras, pipigilan kanya. Hindi na nakasagot si Arnel. Habang naglalakad siya pa uwi, mabigat ang dibdib niya, at sa bawat hakbang, parang naririnig niya ang sariling tanong, kung oras na, kaya ko bang labanan ang sarili kong ama? Pagdating niya sa baryo, may kakaibang katahimikan. Wala ang ingay ng mga bata, wala ang huni na manok. Doon niya napansin si Lando, nakaupo sa gilid ng kalsada. Tila normal ito, nakangiti pa, ngunit may kakaibang lamlam sa mga mata. Lando, maingat niyang sabi. Ayos lang ako, sagot ni Lando. Pero may kailangan akong sabihin sa'yo. Umupo siya sa tabi nito. Ano yun? Hindi mo na kailangan lumaban. May paraan para matapos to nang walang nasasaktan. Nagulat si Arnel. Anong ibig mong sabihin? Kung ibibigay mo sa kanila ang mutya, titigilan nila ang lahat. Ibabalik nila ang kapayapaan. Ibabalik nila ako sa deity. Naniga si Arnel, hawak-hawak ang mutya sa dibdib. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Arnel, ngumiti si Lando, ngunit malamig ang ngiting iyon. Matagal na kitang pinagmamasdan. Kahit noon pa, alam ko lahat ng lihim mo, peti ang tungkol sa ama mo. Naramdaman ni Arnel ang biglang pagtayo ng balahibo niya. Lando, sino ka ba talada? Bago pa siya makasagot, biglang dumilim ang paligid, kahit tanghaling tapat. Mula sa mga gilid ng baryo, may lumabas na makakapal na anino na mabilis na gumapang sa lupa. Arang buhay ang dilim, at sa bawat haplos nito sa mga bahay, namamatay ang liwanag. Tumayo si Lando, at sa kanyang lig, kumislap ang pilak na hibla. Sa isang iglap, nag-iba ang boses nito, hindi na sa kaibigan niya, kundi sa isang mas mababa, mas mabigat na tinig. Hindi ko kaaway ang tikbalang, Arnel. Ako ang tagapaghatid niya. Bago pa siya makagalaw, humampas ang hangin at natumba siya sa lupa. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang nagbago ang anyo ni Lando. Ang balat nito ay naging kulay abo at ang mga matay kumislap ng pula. Sinubukan niyang hawakan ang mutya, ngunit bago niya magawa, may malamig na kamay na humawak sa kanya mula sa likuran. Sa paglingon niya, halos mapahinto ang puso niya. Isang lalaking matangkad, matipuno, at may buhok na mahaba at kulay abo. Ang mga mata nito'y kulay itim, ngunit sa ilalim ng liwanag, may kumikislap na kakarampot na ginto. Ako ang ama mo, wika nito. Nanginig si Arnel. Hindi ka pwedeng. Ako nga, anak, pero hindi mo naiintindihan dito kakabilang. Sa likod ng kanyang ama, lumitaw ang tikbalang, mas malaki kaysa sa naalala niya, at ang pilak na buhok nito'y parang alon na humahampas sa hangin. Pumili ka, Arnel, bulong ng tikbalang habang lumalapit. Sumama ka sa amin o mawawala ang lahat ng mahal mo. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ng diwata sa kanyang isipan, huwag kang maniwala sa lahat ng naririnig mo. Minsan, ang kaaway ay magsusuot ng mukha ng mahal mo para sirain ang loob mo. Pero paano kung totoo nga? Paano kung ang lalaking nasa harap niya ay talagang ama niya, at hindi lamang ilusyon? Muling nagsalita ang ama niya. Hindi ako kaaway, anak. Sinunod ko lang ang kailangan para mabuhay kayo noon. Ngayon, ikaw naman ang kailangang pumili. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang ang mga anino ay dahan-dahan nang gumagapang patungo sa kubo nila, kung saan naroon si Lola Marta. Biglang napuno ng kaba at galit ang dibdib niya. Hinawakan niya ng mahigpit ang mutya, pero naramdaman niyang parang humihina ang liwanag nito. Anong ginawa mo? Sigaw niya kay Lando. Ngumiti si Lando, nang gayon ay halos hindi na tao ang anyo. Pinutol ko ang koneksyon mo sa mutya. Wala ka ng protection, Arnel. Ngayon, makikita natin kung totoo kang ng anak ng bantay kalikasan o isa ka lang mahina na gaya ng iniwan ng tatay mo. Ang mga salita ay parang sibat na tumama sa puso ni Arnel. Gusto niyang sumugod, pero alam niyang kung gagawin niya iyon, baka tuluyang masaktan si Lola. Gusto niyang maniwala na ilusyon lang ang ama niya, pero paano kung totoo?
Bago siya makagalaw, isang malakas na ihip ng hangin ang tumama sa kanya, itinulak siya pabalik sa gilid ng kalsada. Muling nagdilim ang paligid, at sa huling sandaling malinaw pa ang paningin niya. Nakita niya magkasama ang ama niya at si Lando, naglalakad palayo patungo sa gubat, kasama ang tikbalang. Naiwan siyang mag-isa, hingal, sugatan, at walang kasiguruhan kung sino pa ang mapakakatiwalaan. At sa kaibuturan ng dilim, may narinig siyang mababang tinig. Ang tunay na laban mo magsisimula pa lang. Sa dilim ng kagubatan, kumakabog ang dibdib ni Elias habang nakatayo siya sa gitna ng malamig at basang lupa. Sa kanyang mga palad, mahigpit na nakakapit ang buhok ng tikbalang, ang mahiwagang bagay na naging dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. Sa likod niya, hingal na hingal si Turo, sugatan at halos hindi na makatayo, ngunit pilit pa ring nakahawak sa gulok na parang iyon na lang ang natitirang lakas niya sa mundo. Sa harap nila, isang anyo ang unti-unting sumisilip mula sa makapal na usok. Mula ulo hanggang paa, balot sa kadiliman, ngunit kitang-kita ang mga matang pula na parang apoy na galit na galit. Ang tikbalang o ang halimaw na matagal nang tinatago ng kanilang baryo. Elias, huwag mo siyang titigan. Bulong ni Turo, nanginginig ang boses. Pero hindi makaalis ang tingin ni Elias dahil sa mga matang iyon. Nakikita niya hindi lang ang galit, kundi ang isang bagay na mas mabigat, parang pamilyar na sakit. Alam mo kung bakit ka narito, wika ng halimaw, mababan ngunit malakas na boses na parang dumadagundong sa paligid. May utang ka sa akin, utang na dugo. Naramdaman ni Elias ang biglang pagbalik ng alaala, ang gabi ng sunog, ang sigaw ng kanyang ina, at ang pag-iyak ng kanyang batang kapatid. Noon pa man, may lihim na ang pamilya niya, isang sumpang kailanman ay hindi naipaliwanag sa kanya. Ngunit ngayon, tila handa ng ilodlad lahat ng kasinungalingan. Lumapit ang tikbalang, at bawat yapak nito'y parang lindol sa lupa. Tumayo si Elias sa kabila ng takot, hawak ang buhok na parang iyon lang ang depensa niya. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo na lang tapusin ito noon? Sigaw niya, pilit pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Ngumisi ang tikbalang. Dahil gusto kong makita kung lalaban ka, o magiging duwa kagaya ng ama mo. Harang sinaksak si Elias sa dibdib. Hindi niya kilala ng buo ang kanyang ama. Umalis ito noong siya ay bata pa, at ang tanging naiwan ay mga kwento ng takot at pagtatago. Erong gayon, sinabi mismo ng halimaw na may kasalanan ang taong iyon sa sumpa ng pamilya. Napatingin si Elias kay Turo. Hindi niya alam, bulong ni Turo na tila may tinatago ring. Doon na pumutok ang hinala ni Elias. Turo, may alam ka ba tungkol dito? Ngunit umiwas lang ng tingin ang kaibigan, kagat ang labi. Walang oras para magtanong pa, dahil sa isang iglap, umatik ang tikbalang. Mabilis at malakas. Tumama ang kanyang hooves sa lupa, naglabas na malakas na hampas ng hangin. Napadapa si Elias, ngunit bago siya matamaan muli, itinulak siya ni Turo sa gilid. Sumirit ang dugo mula sa balikat ni Turo, ngunit hindi siya umanggal. Tumayo ka, Elias. Ngayon ang oras, sigaw ni Turo habang tinutulak sa kanya ang gulok. Ngunit sa halip na tanggapin agad, tumingin si Elias sa buhok ng tikbalang sa kanyang palad. May kakaibang init itong ibinibigay, at sa bawat pintig ng kanyang puso, nararamdaman niyang para bang may enerhiya na dumadaloy mula rito patungo sa kanyang buong katawan. Naglakad muli ang tikbalang palapit, mas mabagal ngayon, para bang ng asar. Huwag mong subukan, bata. Ang bagay na hawak mo ay kapangyarihan, pero kapangyarihan na magdadala rin sa iyong kapahamakan. Dito na nagpasya si Elias. Wala ng atrasan. Itinali niya ang buhok ng tikbalang sa hawakan ng gulok at sa sandaling iyon para may kidlat na tumama sa paligid. Ang katahimikan ng kagubatan ay napalitan ng dagundong ng hangin at mahahabang ungol na parang mula sa iba pang nilalang sa dilim. Sumugod siya gamit ang lakas na hindi niya alam na meron siya. Tumama ang gulok sa katawan ng tikbalang. Ngunit sa halip na duguin, nagliyab ito ng kakaibang liwanag, parang nasusunog mula sa loob. Umalingaw ang isang sigaw na hindi pangkaraniwan,
isang halong galit at sakit. Ngunit bago pa matapos ang lahat, biglang bumitaw ang tikbalang at umetras, hawak ang kanyang dibdib. Hindi pa ito ang huli, Elias, may mas malaki pang darating. At sa isang iglap, naglaho ito sa makapal na usok, iniwan ang katahimikan at amoy ng nasunog na damo. Hingal na hingal si Elias, halos bumagsak, pero sinalo siya ni Turo. Natapos na ba? Tanong ni Elias, nanginginig. Umiling si Turo, at sa pagkakataong iyon, diretso ang tingin sa kanya, puno ng bigat at takot. Hindi, Elias. Ang tikbalang ay bantay lang. Ang totoong may kagadawan sa sumpa ng pamilya mo ay papalapit na. Naniga si Elias sa mga salitang iyon. At bago pa siya makapagtanong, naramdaman niya ang biglang paglamig ng hangin at mula sa di kalayuan, may liwanag na pula ang kumikislap at kasabay nito, isang tinig na pamilyar ngunit impossible. Anak, matagal na kitang hinihintay. At doon nagtapos ang gabi, hindi sa katahimikan, kundi sa pangakong mas madilim pang laban na darating. Nakatayo si Elias sa gitna ng nag-aalimpuyong hangin, nakapako ang tingin sa anyo ng taong lumitaw mula sa pulang liwanag. Hindi na kailangan ng paliwanag, kilala niya ang tinig na iyon, kahit lumipas na ang maraming taon. Ang kanyang ama, ngunit hindi na ito kagaya ng alaala niya. Mas matanda, mas mabangis ang tingin, at may kakaibang ningning sa mga meta, isang halo ng lungkot at kasamaan. Bakit? Mahinan ngunit puno ng bigat na tanong ni Elias. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo pinabayaan si Inay at si Lando? Lumapit ang ama, mabagal ngunit tiyak ang bawat hakbang. Hindi kita iniwan, Elias. Sinakripisyo ko ang sarili ko para iligtas kayo. Pero ang kapalit, ang sumpang iyon, kinain ako hanggang sa maging isa ako sa kanila. Tumigil siya, hawak ang kanyang dibdib na tila may mabigat na pasan. At ngayon, ako ang magiging huling balakid sa iyo. Naramdaman ni Elias ang bigat ng katotohanan. Ang lahat ng galit na inipon niya sa loob ng maraming taon ay biglang humalo sa awa. Ngunit naalala niya rin ang mga nasirang buhay, ang mga gabi ng takot, at ang halimaw na kailangang pigilan. Sa tabi niya, si Turo ay tahimik lamang, sugatan ngunit nakahanda kung sakaling kailanganin. Kung talagang mahal mo kami, nanginginig ang tinig ni Elias, hayaan mo akong tapusin ito. Umiling ang ama. Kung tatapusin mo ako, matatapos din ang sumpa. Pero mawawala rin ako at lahat ng alaala ko sa iyo. Parang pinilipit ang puso ni Elias. Isang pagpipilian na walang panalo, iligtas ang baryo at mawala ang tanging koneksyon sa ama, o hayaan ang sumpa at manatili siya, ngunit bilang halimaw. Sa likod nila, kumikilos na ang hangin, nagdidilim ang paligid. Ang kagubatan ay tila humihinga, naghihintay sa desisyon ni Elias. Pumikit siya sandali, hinigpitan ang hawak sa gulok na may buhok ng tikbalang. Naalala niya ang huling hapunan nilang mag-iina, ang halakhak ng kanyang kapatid, at ang mga gabing nakuwento ang ina tungkol sa bayani sa mga alamat. Hindi niya alam na siya pala iyon. Pagmulat niya, diretso ang tingin sa ama. Patawad. Sa isang iglap, kumilos siya. Ang gulok ay kumislap sa liwanag ng pulang araw na tila sumisilip sa abot tanaw. Tumama ito sa dibdib ng ama, at sa halip na dugo, liwanag ang bumalot dito. Nagsimulang maglaho ang katawan nito, ngunit nakangiti ito. Salamat, anak, ngayon malaya ka na. At sa huling salita, naglaho ang pulang liwanag, sumabay sa katahimikan ng kagubatan. Ang malamig na simoy ng hangin ay unti-unting nagbago, mainit, banayad, at puno ng amoy ng sariwang lupa. Ang sumpa ay natapos na, ngunit ang katahimikan ay may kapalit. Nakatayo si Elias, hawak ang gulok ng gayo'y isa na lang ordinaryong bakal. Sa tabi niya, si Turo ay nakahiga sa damuhan, hinihingal at may sugat na mas malala kaysa kanina. Hoy, buhay ka pa! Pilit na biro ni Elias, ngunit mababa at nanginginig ang boses. Napangiti si Turo ng mahina. Sabi ko sa iyo, hindi kita iiwan. Inalalayan niya si Turo papalabas ng kagubatan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng lahat ng nangyari. Wala na ang tigbalang.
Wala na rin ang kanyang ama. Ngunit sa puso niya, may kakaibang kapayapaan, hindi buo, pero sapat para huminga muli. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. May ilan na lumapit agad kay Turo para tulungan siya, habang ang iba ay tahimik lang na nakatingin kay Elias, para bang nakikita nila sa kanya ang isang taong iba na. Hindi na lang siya basta anak ng nawawalang magulang, isa na siyang taong nagdala ng liwanag sa gitna ng dilim. Lumapit ang matandang albularyo at iniabot sa kanya ang isang maliit na sisidlan. Para sa sugat mo, sabi nito. Ngunit habang nakatingin si Elias sa sisidlan, napansin niyang parang mas mabigat ang dala niya. Hindi lang sugat sa katawan, kundi mga tanong na hindi na masasagot. Ilang araw ang lumipas, bumalik sa dating katahimikan ang baryo. Ngunit gabi-gabi, bago matulog, dumadalaw sa isipan ni Elias ang huling ngiti ng kanyang ama. Hindi niya alam kung totoo ba iyon. Guni-guni lang na pilit niyang iniingatan. Isang gabi, nakaupo siya sa gilid ng bukid, tanaw ang mga bituin. Lumapit si Turo, dala ang 2 tasa ng salabat. Hindi na ako sanay sa tahimik, pero nito. Parang mas gusto ko pa yata yung may aswang na habol tayo. Napangiti si Elias, ngunit nanatiling tahimik sandali. Alam mo, Turo, minsan iniisip ko, baka hindi ako talagang bayani. Baka isa lang akong taong pinilit lumaban dahil wala ng ibang choice. Tinapik siya ni Turo sa balikat. Yun nga ang bayani. Yung kahit takot, kahit sugaitan, pipili pa ring lumaban. Tumingala si Elias sa kalangitan. Sa gitna ng dilim, may mga bituin pa ring kumikislap. Naalala niya ang sinabing kanyang ama bago maglaho. Malaya ka na. Pero alam niyang ang kalayaan ay hindi lang kawalan ng sumpa, kundi ang pagpapatuloy ng buhay kahit mabigat, kahit may mga sugat na hindi nagagaling. Sa huling pagkakataon, pumikit siya at huminga ng malalim. Sa puso niya, may halong lungkot at pag-asa. Alam niyang marami pang laban sa hinaharap, ngunit ngayon, handa na siya, hindi bilang anak ng isang sumpa, kundi bilang taong pinili ang tama kahit masakit. At sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng malamlam na buwan, bumulong siya sa hangin. Ang dilim ay laging darating, pero laging may liwanag na magbabalik.